Ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa pamilya Ruiz po kung yun po ang nararapat kasi po nga marami Kasi laban sa mga Ruiz. At Opo. para mading mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po palagutan niya si Nanay LV. Pero nagugas. Ito ang Wow Trending. Ito ang itsura ni Aling LV 6 years ago. At ito na si Aling LV ngayon. Dahil sa pang-aabuso ng hayop na amo ni Aling LV, pudpud ang ngipin at hindi na makakita. Dahil sa galit ni Senador Rapi Tulfo, gusto na kaagad ng senador na kasuhan na at hindi na nagpaligoy-ligoy pa at tinanong ang abogado na dumalo sa Senate hearing na pwede bang kasuhan ng negligence of duty para himas-rihas na si Kapitan at mabulok na sa kulungan. Pasimple naman na sumagot si Kapitan dahil sa investigasyon sa Senado, ang tingin niya ay baka madamay siya sa kaso ng amo ni Aling LV. Abay bigla itong kumambyo. Ayon pa ni Kapitan na willing siyang tumistigo laban sa mga Ruiz. Palusot pa niya, marami nga daw nagreklamo laban sa mga Ruiz na mga kasambahay, minaltrato din ng mag-asawang Ruiz. Pati na rin ang mga netizen ay hindi na rin nakapagpigil at kinundi na ang ginawang kahayupan ng amo ni Aling LV at sa Kapitan. Tanggalan po ng mata yung mga amo niya at isalin sa mata ni Aling LV para maramdaman nila kung paano mabulag. Masahol pa sa ibang bansa, kapwa Pilipino ginaganito. Mahirap na nga tas pinapahirapan pa. Kawawa lang kagaya sa amin, mga pobre, hay buhay, so unfair. Mayaman is mayaman, ang mahirap mas lalo pang pinapahirapan. Ang sakit sa dibdib sa nangyari sa katulong. Naging katulong din ako pero mababait sila kaya naawa ako ng sobra. Yung Kapitan, nabayaran na yan. Sana bago ikulong ang mga yan ay parusahan rin para maranasan din nila kung gaano kasakit ang ginawa nila kay Aling LV. Huwag na sanang kasuhan, ligpit na lang sana si amo. Sama na rin si Kapitan, kawawa si Nanay. Ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Ang dahil po dun po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, doon po lang namin nalaman na talagang ganun po ang ginagawa niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Marami po kasing lumabas na mga naging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LV. So ibig sabihin doon sa testimonya mo laban sa mga Ruiz ay itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay. Doon po sa mga huling lumabas po na mga... Huwag na gano'n, yes or no lang, di ba? Opo. Okay. At meron ka mga ebidensya para magpapatunay, syempre magtitestimonya ka, di ba? Magtitisigo ka, dapat may mga ebidensya ka, lalo ka barangay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga Ruiz ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na ganun po ang ginagawa nila kay Ate LV. Marami pa po kasing nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay at si Ma'am LB ay matagal ang minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan? Naniniwala na ako sir kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na pero nung una hindi ka naniniwala. Nung si Ma'am LB lang nagsumbong hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman sir, kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LV. Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang una kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Alam mo, kaya na high blood si ano sa'yo si Senator Padilla. Okay, babakapang ko yung tanong niya. Di ba, pagpupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na usapin at alamin yung sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po So ibig sabihin, hindi mo ginawa ang trabaho mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nanay LV. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla, ni Senator Padilla na dapat, yun naman talagang protocol.
mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nagja-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa pamilya Ruiz po kung yun po ang nararapat kasi po nga marami. Hindi laban sa mga Ruiz. At para mading mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nanay LV. Pero naghugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka. Yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nagsumbong 2021, hindi na sana nagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon totally wala na. Dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok kasi na tinatawag na reglementary period, yung palaging ginagamit ng mga polis, katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya, para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay, Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko na po tanda, basta pong date lang pong natanda. Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pamubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, tugon-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapamedical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O, hindi mo ginawa yun. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman ng mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo din, hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa, itong kasambahay, mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina Oh, pupunta doon, lahat pala pupunta sa barangay na kaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa, marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi din galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay-poor ka mapanlait kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Tinawag mong taong grasa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi mo, pinalinis mo. Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos kasi yun yung trabaho mo. Sinisweldohan ka para dyan. Lahat ng magreklamo, tatuhin mo na maayos, pinagamot mo, binigisa mo, pagamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol Medical mo. Hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabayaan ka. Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty? Para pati ito makulong? We'll be asking CHR kung ano yung mga hakbangin ginawa ng Commission on Human Rights with the indulgence of Senator Tulfo. Attorney Canapi, nakarating na po sa inyong kaalaman lahat po ito. Well, publicized po ito. Has there been any steps done by the Commission on Human Rights? Region 4B. We plan to conduct investigation on the case and we will monitor the case filed before the prosecutor's office, Your Honor. Tanong ni Senator Tulfo, pwede ba kayong mag-file din ng kaso? At Attorney Caliba, ikaw na lang po kasi nakatingin siya sa'yo. Doon po sa base sa kanya mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that suffice para siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso?
as a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Yung abogado si Attorney Gimbol, kayo po ang legal counsel. For the record, Your Honor, the barangay chairman was also charged in the serious illegal detention I filed before the Office of the City Prosecutor of Bumbac. Meron na. Because I honestly believe, to be honest, he acted in conspiracy and collusion. Because according to LB, he called Mr. Ruiz. Did she hear it? Did Aling LV hear it? Yes. Na tumawag si kay Ruiz? Positively, I stated in her sinumpang salaysay, the barangay chairman, after he asked help from him, called the barangay. So ibig sabihin, hindi niya pinakawalan kaya serious illegal detention. Hinold niya. Yeah, I believe that she should be charged also for acted in conspiracy and collusion with the Ruiz. So serious illegal detention tapos Trafficking and everything. It is up to the Office of the City Prosecutor to assess and appreciate whether or not the barangay chairman will be charged. okay. Sandali po, Ma'am LB, nung nandoon ka, pinigilan ka niya na para makaalis at para hintayin na dumating yung amo? Hindi po ako, hinintay lang po ng kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po, sabi po niya, Sir Jerry, nandito yung sambahay mo, ngayong katulong mo. Pero Tapos sabi po nung kapitan na inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, huwag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. pero hinold ka ba niya? Ba? Hinold ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. Hindi niyo po, Ni kapitan. binigay na po sa amo ko. Pero hindi ka niya Pagdating ng amo ko, pinasundo niya. Pero ibig sabihin, kasi papayatan daw ng serious kasi Mr. Attorney Gambol, I'm not a lawyer, kasi pag sinabing serious illegal detention, pinipigilan mo siya. Yeah. Kasi baka mamaya mababaliwala yung kasong sasampa mo sa kanya, nakangisi to, nanalo pa. Mr. Senator, because there are several cases filed against the respondent. One of which is serious illegal detention. Paano naging serious illegal detention? Because LB, according to the statement of LB, she was detained from 2021 after the Ruiz hit her up and bring to... Dinetain sa barangay. Yeah, no, in the house of Ruiz. And she was rescued only on June 28, 2023. Sino detain sa kanya sa bahay ni Ruiz? The Ruiz. The Ruiz. So hindi siya. Yes, but the So you cannot file serious illegal detention against him when in fact he's not involved doon sa pagdidetain sa kanya, kundi mga Ruiz. So mga Ruiz ang papailan ng serious illegal detention. yes, but if there is conspiracy, all the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo paging abogado, sir. Mukhang medyo... But it is baka up- matalo tayo rito. But it is up to You the just said na you're gonna file serious physical injury. it is up to the prosecutor, Mr. Chairman, Mr. Senator, to appreciate whether or not. So ang ibig sabihin, baka nag-conspire. Yes, because the mere fact that he called Mr. Ruiz that Para madala doon, at pagdating doon, kinulong, Yes. at hindi siya makalabas, naging instrumento siya doon sa pag-illegally detained Detention. kay ma'am. Okay, so... as earlier conspiracy. mentioned, all enforcers who know that a commission of crime should be reported to the Ay, mas proper police. maganda kung serious illegal detention kaysa dereliction of duty, mas mababaw ang kaso ata nun. Yun na lang, siguro serious illegal detention para mabulok sa bilangguan ko. What is the status of the case? There will be a hearing tomorrow at 10 a.m. In- Batangas City Prosecutor. Ayon, Batangas. I believe that there is Kasama yung mga amo niya. yes, I believe that that the subpoena were already issued to the respondents, and I honestly believe also that I don't know whether the Ruiz will be Attending. arrive and submit counter affidavit. Okay. How many cases have you filed? Serious illegal detention, considering the fact that the LB was detained in 2021 at Mambukaw. Okay. Then what else? she was transferred to Batangas City and stayed there at the house of the Ruiz for 40 days because according to LB, All right. What are the other cases? trafficking, Trafficking. Why trafficking? because she was trafficked.
in the house of LB. I don't, it's up to the prosecutor because the prosecutor will be the one who will assess. No, na-traffic siya. Then Explain. serious physical injuries and violation of kasambahay law. That's the case now pending before the office of the city prosecutor of Batangas. Bakit po traffic? Bakit human trafficking? Bakit po human trafficking? Because he was exploited and trafficked in the house of De Ruiz. So, tinapik si Ma'am Eva ni Chairman No, De Ruiz. De Ruiz. De Ruiz. At kasabot ulit si Chairman. I hope so that because there are, I believe that Tapos sabi mo, bahala na si Piskal tungkol doon. yes, bahala the Maybe you City need assistance of good lawyers as well. Hindi kita minamalita, Attorney Gambol. You're good. No problem. Pero siguro kailangan mo yung mga assistance ng mga iba pa mga lawyers sa CHR, Public Attorney's Office. But para once the pagtulungan niyo. serious illegal detention is filed, there is no bail recommended. Very good. Very Because good. I like the that. penalty is reclusion. Kasi kung parang shotgun case lang papayad mo, bahala si Piskal. I don't know. Medyo delikado tayo. Kasi pa sa trafficking, sinabi mo human trafficking, dahil tinapik niya. No. Uncle Ruiz. Itong si Ma'am LB mukhang... The barangay chairman might not be held liable for trafficking. It is Teka, sabi mo, kasama sa mga kaso niya, human trafficking. because I earlier said if there is conspiracy, all of the perpetrators are equally guilty. Based on the statement of LB, the mere fact that the barangay chairman called Mr. Ruiz that she was there is only show that that there was communication between him and Mr. Ruiz. That's human trafficking. Yeah. So you were saying you will just leave it to the prosecutors Yes, to determine or to appreciate the pieces of evidence that you Yes, yes. presented. But the first crime that I filed is serious illegal detention with penalty of reclusion perpetua, and then No bail. is unbailable. Just like what you mentioned earlier, Mr. Senator, that the earlier case of Bonita Baran. Bonita, the perpetrator, the employer, were convicted of serious illegal detention. Serious illegal detention and grave physical injuries. Serious physical injuries. Yes. Alright. Because the fiscal also can appreciate that cruelty as aggravating circumstances. Are you the only one who is handling the case of Manang LV? The lawyer of Senator Tolentino also entered Okay. their appearance as counsel tomorrow. So you are the main lawyer, head lawyer? Because yes, I was we live in the same, we came from the same barangay Simlong, Batangas City. That is the reason why her uncle called me to help her. All right. Chairman, isa na lang po. Sergeant Palabay, ano na nangyari sa kaso mo? Kasi sinampang ka pala ng kaso, ano? Yes, Your Honor. Ano nangyari? Ano ang development doon sa kaso? Data Senator Tulfo, bakit ka kinasuhan? Pero siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si Ma'am Lisa? Ano ba, bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulfo. You can answer, Ma'am Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po nalaman ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news. Bakit po? May kinampihan kayo? May kamag-anak nyo daw yung Ruiz? Ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. and Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. Ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Teka, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yun nga po, sir, yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Lisa, walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Lisa, tama. Yes. Sabi rito, dinuro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Lisa. Your Honor, yung And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB nung before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Nung nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluha ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tendera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobile, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer.